Ang pangalan ko ay Ramon Santos. 52 taong gulang na ako ngayon at halos buong buhay ko ay ginugol ko sa dagat ng maliit naming baryo sa Batangas. Isa akong mangingisda, tulad ng aking ama at ng kanyang ama bago pa siya. Sa baryo namin, parang dugo na ang amoy ng alat ng dagat. Doon kami nabubuhay, doon din kami nasusubok. Sanay na ako sa alon, sanay na rin ako sa hangin na biglang lumalakas sa kalagitnaan ng gabi. Maraming bagyo na ang aking nalampasan. Maraming beses na rin akong umuwi na basang-basa, pagod na pagod, ngunit buhay. Kaya sa loob ng maraming taon, naniwala akong kilala ko ang dagat na parang sarili kong tahanan. Akala ko alam ko na ang lahat tungkol dito. Ngunit may isang gabi noong Hunyo 2019 na nagbago sa lahat ng aking pinaniwalaan. Gabing halos mawala ang aking buhay sa gitna ng malakas na bagyo. At sa gabing iyon, may nangyari na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Pero bago ko sabihin ang tungkol sa gabing iyon, kailangan kong ikuwento kung paano nagsimula ang lahat. Dahil ang nangyari sa dagat ay hindi lamang tungkol sa isang bagyo. Para sa akin, parang may mas malalim na dahilan kung bakit ako napunta sa sandaling iyon. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya ng mga mangingisda. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at yero, nakaharap sa dagat. Kapag umaga, ang unang naririnig ko ay ang tunog ng alon na tumatama sa mga bangka sa pampang. Ang aking ina, si Aling Teresa, ay isang napakarelihiyosong babae. Halos hindi ko siya nakitang natulog nang walang hawak na rosaryo. Tuwing gabi, kahit pagod na pagod kami mula sa trabaho, pinipilit niya kaming magdasal. Magonse na tayo, lagi niyang sinasabi. Minsan naiirita ako noon. Bata pa ako at gusto ko lang matulog. Ngunit hindi siya pumapayag. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon, sabi niya. Noong bata pa ako, hindi ko iyon gaanong iniintindi. Para sa akin noon, ang mahalaga ay lakas ng katawan at sipag sa trabaho. Kapag malakas ka at marunong ka sa dagat, mabubuhay ka. Iyon ang paniniwala ko sa loob ng maraming taon. Nang tumanda ako, nagpakasal ako kay Lina. Siya ang nagtitinda ng isda sa palengke sa bayan. Madaling araw pa lang, bumibiyahe na siya dala ang mga huli ko. Mayroon kaming 2 anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Hindi kami mayaman, ngunit sapat ang kinikita namin para makakain araw-araw. Sa baryo, kilala ako bilang isang mangingisdang hindi madaling matakot. Kapag may bagyo na papalapit, marami ang nananatili sa pampang. Pero ako, madalas pumapalaot pa rin. Sabi ng mga kapitbahay ko, matapang daw ako. Ngunit ang totoo, hindi iyon tapang. Sanay lang ako sa panganib. At dahil doon, akala ko walang bagay sa dagat na kayang magpabago sa akin. Hindi ko alam na darating ang araw na mararamdaman ko ang takot na hindi kayang talunin ng lakas ng loob. Takot na magsisimula sa isang desisyon na ginawa ko isang gabi. Isang desisyong akala ko ay para lamang sa kabuhayan. Ngunit iyon pala ang magdadala sa akin sa isang karanasang hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Sa baryo namin sa Batangas, simple lang ang takbo ng buhay. Halos lahat ng tao ay may kinalaman sa dagat. May mga mangingisda, may nagbebenta ng isda, may gumagawa ng lambat. Kapag madaling araw, sabay-sabay na bumubuhay ang baryo. Maririnig mo ang mga makina ng bangka, ang tawanan ng mga lalaki sa pampang, at ang mahihinang dasal ng ilang matatanda bago sila pumalaot. Ganoon din ang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Gigising ako bago sumikat ang araw. Minsan, 3:00 pa lang ng umaga ay bumabangon na ako. Tahimik kong iniiwasang magising ang mga bata habang naghahanda ako ng kape sa maliit naming kusina. Si Lina naman ay gising na rin kadalasan. Siya ang nagtitinda ng isda sa palengke sa bayan. Kaya kapag may huli ako, siya ang nagdadala nito sa jeep papunta sa palengke. Simple lamang ang aming buhay. Hindi kami mayaman. Ngunit hindi rin kami nagugutom. Ang 2 anak namin ay nag-aaral sa pampublikong paaralan sa bayan. Tuwing nakikita ko silang nag-aaral sa mesa habang may ilaw ng lumang bombilya, pakiramdam ko sapat na ang lahat ng pagod ko sa dagat. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako madaling umatras sa trabaho. Sa baryo, kilala ako bilang isang mangingisdang hindi madaling matakot sa dagat. Kapag may paparating na bagyo, ang iba ay nagdadalawang isip kung aalis pa ba. Ngunit ako, kadalasan ay pumapalaot pa rin. Hindi dahil gusto kong magpakitang gilas, kundi dahil sa isip ko noon, iyon ang tungkulin ko bilang ama ng pamilya, ang magdala ng pagkain sa bahay. Ngunit kahit ganoon ang aking pananaw sa buhay, may bahagi ng aking nakaraan na matagal kong binaliwala.
ang pananampalataya. Noong bata pa ako, napaka-istrikto ng aking ina pagdating sa dasal. Bawat gabi bago kami matulog, kailangan naming magrosaryo. Minsan, naiirita ako noon. Pagod na pagod ako sa pagtulong sa aking ama sa bangka. Gusto ko lamang matulog agad, ngunit hindi pumapayag ang aking ina. Magpasalamat muna tayo sa Panginoon, sabi niya palagi. Habang hawak niya ang lumang rosaryo, marahan niyang inuulit ang mga dasal na kabisado niya. Ako naman, inuulit lamang ang mga salita nang hindi iniintindi ang kahulugan. Sa isip ko noon, sapat na ang sipag at lakas upang mabuhay. Kung marunong kang magtrabaho, hindi mo kailangan ng iba pang tulong. Iyon ang paniniwala ko sa loob ng maraming taon. Nang magkasakit ang aking ina at pumanaw, parang may bahagi ng aming bahay na naging tahimik magpakailanman. Wala nang rosaryong maririnig tuwing gabi. Wala nang boses na magpapaalala na magdasal muna bago matulog. Unti-unti, tuluyan ko nang nakalimutan ang mga bagay na iyon. Ang natira lamang sa aking isip ay ang dagat, ang trabaho, at ang responsibilidad sa pamilya. At sa loob ng maraming taon, maayos naman ang takbo ng aking buhay. May mga araw na mahina ang huli, may mga araw naman na masagana. Ngunit palagi akong nakakabalik sa bahay ng ligtas. Hanggang sa dumating ang panahon na nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ito dumating ng biglaan. Unti-unti itong pumasok sa aking buhay. Parang maliit na ulap sa malayong bahagi ng dagat na hindi mo agad pinapansin. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalaki ito. At bago mo pa mapansin, natatakpan na nito ang buong langit. Sa aking buhay, nagsimula ang lahat sa isang simpleng problema, ang makina ng aking bangka. Noong unang tumigil iyon, akala ko maliit na aberya lamang. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang problemang iyon ang magbubukas ng sunod-sunod na pagsubok sa aking buhay. Mga pagsubok na unti-unting magtutulak sa akin sa isang desisyon na magdadala sa akin sa gitna ng isang bagyo. At sa gabing iyon, may mangyayari na hindi ko kailanman inakala sa buong buhay ko. Noong mga panahong iyon, nagsimulang bumigat ang aking mga problema. Hindi ito nangyari ng biglaan. Unti-unti itong dumating, parang dahan-dahang pagtaas ng tubig sa pampang. Sa simula halos hindi mo mapapansin. Ngunit kapag huli na, saka mo lang makikita na lubog ka na pala. Isang umaga, habang naghahanda akong pumalaot, biglang tumigil ang makina ng aking bangka. Ilang beses kong sinubukang paandarin muli, ngunit puro ugong lang ang naririnig ko. Tahimik akong nakaupo sa bangka habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa dagat. Doon ko unang naramdaman ang kaba sa dibdib ko. Alam kong hindi mura ang pag-aayos ng makina at tama nga ang aking hinala. Nang ipatingin ko iyon sa mekaniko sa bayan, sinabi niyang kailangan palitan ng ilang mahalagang piyesa. Ang kabuuang gastos ay umabot ng halos 40,000 piso. Malaki iyon para sa isang tulad kong mangingisda. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang sinasabi ng aking ina noon. Kapag may problema raw, magdasal muna bago gumawa ng desisyon. Ngunit sa totoo lang, matagal ko nang nakalimutan ang ganitong payo. Sa halip, naghanap ako ng paraan upang makahiram ng pera. Doon pumasok sa buhay ko si Victor. Si Victor ay isang negosyante ng isda sa bayan. May sarili siyang bodega at maraming bangka ang umaasa sa kanya. Ngunit kilala rin siya sa baryo bilang isang taong mahirap kausap pagdating sa utang. Mahigpit siyang maningil. Minsan, may mga mangingisdang nawalan ng bangka dahil hindi nakabayad sa kanya. Alam ko iyon, pero wala akong ibang mapuntahan. Nang araw na iyon, pumunta ako sa kanyang opisina sa palengke. Maliit lang ang silid, ngunit malamig dahil sa lumang electric fan na paikot-ikot sa kisame. Tahimik siyang nakatingin sa akin habang ipinapaliwanag ko ang aking sitwasyon. Hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti siya ng bahagya. "Pwede kitang tulungan, Ramon," sabi niya. Pero may kapalit ang tulong na iyon. Pinahiram niya ako ng 40,000 piso para maipaayos ang makina. Ngunit may kondisyon. Kung hindi ako makakabayad sa loob ng 2 buwan, mapupunta sa kanya ang aking bangka. Habang hawak ko ang pera, ramdam ko ang bigat ng kasunduang iyon. Ang bangka ko ang tanging puhunan ng pamilya ko. Kung mawala iyon, parang nawalan na rin kami ng kabuhayan. Pero pinirmahan ko pa rin ang kasunduan. Dahil sa sandaling iyon lang ang nakikita kong paraan. Naipaayos ang makina ng bangka at nakabalik ako sa dagat makalipas ang ilang araw. Sa simula, umaasa akong mababawi ko agad ang utang. Ngunit hindi naging maganda ang mga sumunod na buwan. Mahina ang huli ng isda. Minsan buong magdamag akong nasa dagat.
Ngunit kakaunti lamang ang nahuhuli ko. May mga araw na halos walang kita. Habang tumatagal, lalo akong nababalot ng pagod. Tuwing umuuwi ako sa bahay, pilit akong ngumingiti sa harap ng aking asawa at mga anak. Hindi ko gustong makita nila ang aking pag-aalala. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang bahay at natutulog na ang lahat, madalas akong lumalabas sa pampang. Umuupo ako sa gilid ng bangka at tinitingnan ang dagat. Doon ko nararamdaman ang bigat ng lahat. Isang gabi, umupo si Lina sa tabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Hindi ka na natutulog ng maayos, sabi niya sa wakas. Umiling lang ako. Ayokong sabihin sa kanya kung gaano kalaki ang utang ko kay Victor. Ngunit alam kong nararamdaman niya ang aking pag-aalala. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang maging mas agresibo ang mga maniningil ni Victor. Minsan dumadaan sila sa baryo. Minsan hinihintay nila ako sa palengke habang ibinababa ko ang mga huli kong isda. Palagi nilang inuulit ang parehong tanong. Kailan ka magbabayad? Habang lumalapit ang deadline ng utang ko, pakiramdam ko ay parang unti-unting lumulubog ang aking buhay. Parang bangkang pinapasok ng tubig. Pinipilit kong sumalok ng tubig palabas. Pero habang tumatagal, lalo lang itong napupuno. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, narinig kong nagdarasal si Lina sa kabilang bahagi ng silid. Mahina ang kanyang boses. Nazareno, tulungan mo po kami, bulong niya. Hindi ako kumibo. Nakatingin lang ako sa kisame. Sa loob ng maraming taon, umasa ako sa sarili kong lakas, sa sarili kong kakayahan. Ngunit sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay parang wala na akong kontrol sa aking buhay. Hindi ko pa alam noon na ang susunod kong desisyon ay magdadala sa akin sa isang gabi na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang gabi kung kailan haharap ako sa dagat sa pinakadelikadong paraan. At sa gabing iyon, may mangyayaring kakaiba. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pag-iisip. Ngunit sa sandaling iyon, ang alam ko lang ay kailangan kong pumalaot muli. Kahit masama ang panahon, kahit may paparating na bagyo. Dahil kung hindi, mawawala sa akin ang lahat. Isang gabi ng Hunyo, mabigat ang hangin sa aming baryo. Tahimik ang karamihan ng mga bangka sa pampang. Ang ibang mangingisda ay nagpasiyang huwag muna pumalaot dahil may paparating na bagyo. Ramdam iyon sa lamig ng hangin at sa kakaibang galaw ng dagat. Ngunit habang nakatayo ako sa tabi ng aking bangka, alam kong wala na akong pagpipilian. 2 linggo na lang ang natitira bago ang itinakdang araw ng pagbabayad ko kay Victor. Sa loob ng mga nakaraang buwan, halos wala akong naipon. Kahit anong sipag ko sa dagat, kulang pa rin ang kita. Kaya ng gabing iyon, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong sumubok muli. Lumapit si Lina habang inilalagay ko ang mga lambat sa bangka. Sigurado ka bang aalis ka pa? Tanong niya. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, ramdam ko rin ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Ngunit mas malakas ang takot na mawala ang aming bangka at kabuhayan. Kailangan ko, sagot ko sa wakas. Isang gabi lang, babalik din ako agad. Tahimik siyang tumango, ngunit nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Bago ako sumakay sa bangka, hinawakan niya ang aking kamay. Mag-ingat ka, bulong niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng maliit na tanda ng krus sa aking noo. Matagal na mula nang huli akong pinagpala ng ganoon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang bigat sa sandaling iyon. Bandang 2:00 ng madaling araw nang makarating ako sa mas malalim na bahagi ng dagat. Madilim ang paligid at tanging ilaw ng aking maliit na lampara ang nagbibigay ng liwanag sa bangka. Sa simula ay maayos pa ang dagat. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Unti-unting lumalakas ang alon. Ang bangka ko ay nagsimulang umindayog ng mas malakas kaysa karaniwan. Sinubukan kong ihagis ang lambat, ngunit hirap akong balansehin ang sarili ko. Ilang minuto pa ang lumipas at ang hangin ay naging halos umuungal sa lakas. Doon ko unang naisip na baka nagkamali ako. Siguro dapat bumalik na ako, bulong ko sa sarili ko. Ngunit huli na. Isang napakalakas na alon ang biglang tumama sa gilid ng bangka. Napahawak ako sa gilid upang hindi matumba. Ngunit kasunod noon ay isa pang alon, mas malaki at mas mabigat. Naramdaman kong tumagilid ang bangka. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, nawalan ako ng balanse at nahulog ako sa malamig na tubig ng dagat. Ang unang pakiramdam ay parang sinaksak ng libong karayom ang buong katawan ko sa lamig. Sinubukan kong lumangoy pabalik sa bangka. Ngunit halos wala akong makita sa dilim. Ang mga alon
ay patuloy na tumatama sa akin mula sa iba't ibang direksyon. Minsan, napupunta ako sa ibabaw ng tubig. Minsan naman nilulubog ako ng alon. Habang lumilipas ang mga segundo, ramdam kong unti-unting nawawala ang aking lakas. Ang aking dibdib ay sumasakit sa hirap ng paghinga. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, may isang alaala na biglang pumasok sa aking isip. Ang aking ina. Naalala ko ang kanyang boses habang hawak ang rosaryo sa aming lumang bahay. Kapag wala ka ng ibang malapitan, sabi niya noon, tumawag ka sa Panginoon. Sa loob ng maraming taon, hindi ko iyon ginawa. Ngunit sa sandaling iyon, wala na akong ibang mahawakan. Habang ako'y lumulutang sa gitna ng malalaking alon, pumikit ako sandali. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, bumulong ako ng isang simpleng panalangin. Panginoon, kung naririnig mo ako, tulungan mo po ako. Mahina ang boses ko. Halos lamunin iyon ng hangin at alon. Ngunit pagkatapos kong sabihin ang mga salitang iyon, may kakaibang nangyari. Sa gitna ng dilim ng dagat, may nakita akong isang liwanag sa di kalayuan. Sa una akala ko ay ilaw lamang iyon ng isang bangka. Ngunit habang lumalapit ang aking paningin, napansin kong kakaiba ang liwanag na iyon. Hindi ito kumikislap tulad ng lampara. Ito ay malambot, tahimik. At sa loob ng liwanag na iyon, may isang anyo na unti-unting nagiging malinaw. Isang babae. Nakatayo siya sa ibabaw ng alon na parang hindi siya tinatablan ng bagyo. Ang kanyang damit ay maputi at bahagyang kumikilos sa hangin. Ang kanyang mukha ay kalmado. At sa sandaling iyon, kahit nasa gitna ako ng bagyo, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko alam kung panaginip iyon o kung ang isip ko ay nalilito na dahil sa pagod at lamig. Ngunit narinig ko siyang magsalita. Mahina lamang, ngunit malinaw na malinaw. Huwag kang matakot, anak. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang lahat. Ang ingay ng bagyo ay tila lumayo, at may kakaibang lakas na unti-unting bumabalik sa aking katawan. Hindi ko pa alam noon kung ano ang ibig sabihin ng aking nakita. Ngunit iyon ang simula ng isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Habang lumulutang ako sa gitna ng nagngangalit na dagat, halos hindi ko na maramdaman ang aking mga kamay at paa. Ang lamig ng tubig ay parang dahan-dahang kumukuha ng lakas sa aking katawan. Ilang beses akong nilamon ng alon at bawat pag-angat ko sa ibabaw ay parang huling pagkakataon ko ng makahinga. Ngunit ang nakita ko sa harap ko ay hindi mawala sa aking paningin. Ang babae. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga alon na parang ang bagyo ay walang kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang puting damit ay kumikilos sa hangin, ngunit hindi siya natitinag. Sa paligid niya ay may mahinang liwanag. Parang liwanag ng madaling araw bago sumikat ang araw. Hindi ko maintindihan kung paano iyon posible. Sa isip ko, baka isa lamang iyong guni-guni. Baka ang utak ko ay nalilito na dahil sa takot at lamig. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman kong unti-unting kumakalma ang aking dibdib. Ang hangin ay malakas pa rin. Ang alon ay mataas pa rin. Ngunit may kakaibang katahimikan sa loob ko. Muli kong narinig ang kanyang boses. Hindi ito malakas. Hindi rin ito parang sigaw sa gitna ng bagyo. Ngunit malinaw na malinaw ang bawat salita. Huwag kang matakot, anak. Sa sandaling iyon, parang may naaalala akong matagal nang nakalimutan. Naalala ko ang mga kwento ng aking ina noong bata pa ako. Madalas niyang banggitin ang mahal na birhen. Sinasabi niya na may mga pagkakataon daw na ang ina ng Diyos ay nagpapakita sa mga taong nangangailangan ng tulong. Noon, hindi ko iyon pinaniniwalaan. Akala ko mga kwento lamang iyon upang palakasin ang loob ng mga tao. Ngunit habang nakatingin ako sa babaeng iyon sa gitna ng dagat, hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking katawan. Hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong magsalita, ngunit halos walang lumabas na boses mula sa aking bibig. Tulungan, ninyo ako, bulong ko. Hindi ko alam kung narinig niya ako. Ngunit sa sandaling iyon, bahagya siyang ngumiti. Hindi iyon malaking ngiti. Isang tahimik na ngiti lamang. Ngunit may kakaibang kabaitan sa kanyang mukha. At pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang naging malabo sa aking paningin. Parang liwanag na dahan-dahang nawawala sa hamog. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Siguro ilang segundo lamang. Siguro ilang minuto. Sa gitna ng aking pagkalito at pagod, halos mawalan na ako ng malay. Ngunit bago tuluyang pumikit ang aking mga mata, may isa pang kakaibang bagay na nangyari. Isang malaking piraso ng kahoy ang lumutang malapit sa akin. Sa una hindi ko ito napansin.
Ngunit nang tumama ito sa aking braso, napilitan akong kumapit. Nang hawakan ko iyon, napansin kong piraso pala iyon ng tabla mula sa aking bangka. Hindi ko alam kung paano iyon naputol. Hindi ko rin alam kung paano ito napunta sa tabi ko. Ngunit sa sandaling iyon ang tanging bagay na maaaring makapagsalba sa akin. Mahigpit akong kumapit sa kahoy habang ang mga alon ay patuloy na gumagalaw sa paligid ko. Unti-unting bumalik ang aking paghinga. Hindi pa rin nawawala ang bagyo, ngunit kahit papaano ay hindi na ako tuluyang lumulubog. Sa loob ng ilang minuto, nakapikit lang ako habang hawak ang tabla. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mga salitang iyon. Huwag kang matakot, anak. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang simpleng pangungusap na iyon ay parang nagbibigay sa akin ng lakas na manatiling gising. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig akong kakaibang tunog sa malayo. Sa una akala ko ay hangin lamang. Ngunit nang muli akong dumilat, nakita ko ang mahinang ilaw ng isang bangka. May mga boses na sumisigaw. May tao sa tubig! Hindi ko na matandaan ang lahat ng nangyari pagkatapos noon. Narinig ko lamang ang ingay ng makina ng bangka na papalapit. May mga kamay na humawak sa aking mga braso. May mga taong humila sa akin pataas. Buhay pa siya, sabi ng isa sa kanila. Habang ako'y nakahiga sa sahig ng kanilang bangka, nanginginig ang buong katawan ko. Basang-basa ang aking damit at halos hindi ako makapagsalita. Ngunit habang sinusubukan kong bumangon ng kaunti, may napansin akong kakaiba. May isang maliit na bagay na mahigpit kong hawak sa aking kanang kamay. Noong una, akala ko ay piraso lamang ng lubid mula sa bangka. Ngunit nang buksan ko ang aking palad, nakita ko kung ano iyon. Isang rosaryo. Maliit. Luma. Ngunit malinaw ang krus sa dulo nito. Napatingin ako sa rosaryo ng matagal. Hindi ako nagdala ng rosaryo ng gabing iyon. Sigurado ako roon. Ngunit naroon ito sa aking kamay. Mahigpit kong hawak. Parang matagal ko na itong kinapitan. Habang nakatingin ako sa maliit na rosaryong iyon, muli kong naalala ang mukha ng babaeng nakita ko sa gitna ng bagyo. At sa sandaling iyon, nagsimulang pumasok sa aking isip ang isang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot. Sino ang babaeng iyon? At paano napunta sa aking kamay ang rosaryong hawak ko ngayon? Hindi ko na maalala ng malinaw kung gaano katagal akong nakahiga sa bangka ng mga mangingisda na sumagip sa akin. Ang alam ko lamang ay nanginginig ang buong katawan ko at parang mabigat ang bawat paghinga. Ang lamig ng dagat ay kumapit pa rin sa aking mga buto. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mahigpit ko pa ring hawak ang maliit na rosaryo sa aking kamay. Ang mga lalaking sumagip sa akin ay mula sa kabilang baryo. Kilala ko ang ilan sa kanila sa mukha, ngunit hindi kami ganoon kalapit. Gayunpaman, sa gabing iyon, inalagaan nila ako na parang matagal na kaming magkakaibigan. Ramon, marinig mo ba kami? Tanong ng isa habang tinatapik ang aking balikat. Mahina akong tumango. Salamat po, bulong ko. Isa sa kanila ang nagbalot sa akin ng tuyong kumot. Ang isa naman ay nagbigay ng mainit na kape mula sa termos na dala nila. Habang unti-unti akong bumabalik sa ulirat, napansin ng isa sa kanila ang rosaryo sa aking kamay. Saan mo nakuha iyan? Tanong niya. Napatingin ako sa rosaryo. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko rin alam. Sagot ko sa wakas. Nagkatinginan sila sandali, ngunit wala nang nagsalita patungkol doon. Habang papalapit kami sa pampang, nagsimulang kumalma ang hangin. Parang ang bagyo ay unti-unti nang lumalayo. Ngunit sa loob ko, maraming tanong ang gumugulo sa isip ko. Ang babae sa dagat, ang kanyang boses, at ang rosaryong bigla na lamang napunta sa aking kamay. Nang makarating kami sa baryo, nagising na ang ilang tao dahil sa ingay ng bangka. May mga ilaw na nagsimulang bumukas sa mga bahay. May sumigaw, nakita nila si Ramon. Hindi ko pa man lubos maintindihan ang nangyayari. Nakita ko si Lina na tumatakbo papunta sa pampang. Basang-basa ang kanyang mga pisngi sa luha. Ramon! Sigaw niya. Tinulungan ako ng mga mangingisda na makababa sa bangka. Halos hindi ko pa kayang tumayo ng tuwid, ngunit niyakap ako ni Lina ng mahigpit. Akala niya, hindi na ako babalik. Akala rin ng ilang tao sa baryo na nalunod na ako sa bagyo. Habang yakap niya ako, napansin niya ang rosaryo sa aking kamay. Saan mo nakuha iyan? Tanong niya, halos pabulong. Muli akong napatingin sa maliit na krus sa dulo nito. Hindi ko alam, sagot ko. At iyon ang totoo. Pagkatapos ng gabing iyon, ilang araw akong nagpahinga sa bahay. Masakit pa rin ang katawan ko at madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa alaala ng malalaking alon. Ngunit may isang bagay na hindi ko makalimutan.
ang mukha ng babaeng nakita ko sa dagat. Minsan iniisip ko kung panaginip lamang iyon, baka dahil sa pagod at takot. Ngunit tuwing hahawakan ko ang rosaryo, may kakaibang pakiramdam na bumabalik sa aking dibdib. Parang may tahimik na paalala. Isang linggo matapos ang aksidente, nagpunta ako sa simbahan sa bayan kasama si Lina. Matagal na mula nang huli akong magsimba. Sa totoo lang, halos nakalimutan ko na ang pakiramdam ng tahimik na pag-upo sa loob ng simbahan. Habang nakaupo kami sa kahoy na bangko, inilabas ko ang rosaryo mula sa aking bulsa. Tahimik ko itong pinagmasdan. Napansin iyon ng matandang pari na naglilinis sa altar. Lumapit siya sa amin. "Magandang umaga," sabi niya. Magalang akong tumango. Napatingin siya sa rosaryo sa aking kamay. "Lumang rosaryo iyan," sabi niya. "Opo," sagot ko. Sandali siyang tumahimik. "Saan mo nakuha?" Huminga ako ng malalim bago sumagot. "Nakita ko po ito sa kamay ko nang sagipin ako sa dagat," sabi ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Hindi siya ngumiti, ngunit may kakaibang pag-unawa sa kanyang mga mata. "May mga pagkakataon," sabi niya ng mahina, "na ang Panginoon ay nagpapadala ng tulong sa paraang hindi natin inaasahan." Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos noon, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ko. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng aking buhay. Ang mga mangingisdang sumagip sa akin ay tumulong upang maiahon ang mga bahagi ng aking bangka na naanod sa pampang. Sa tulong nila, naipaayos muli ang bangka ko. Ang mga kapitbahay namin ay nagbigay ng lambat at kagamitan na nawala sa bagyo. Hindi ko inaasahan ang ganoong tulong. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang dumating si Victor sa baryo. Akala ko darating siya upang singilin ako. Handa na akong makarinig ng masasakit na salita. Ngunit iba ang nangyari. Tahimik siyang lumapit sa akin habang inaayos ko ang lambat sa pampang. "Narinig ko ang nangyari sa iyo," sabi niya. Tumango lang ako. Inilabas niya ang kontrata ng utang ko mula sa kanyang bag. Akala ko ipapaalala niya ang deadline. Ngunit sa halip, pinunit niya ito sa harap ko. "Magbayad ka na lang kapag kaya mo na," sabi niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi iyon ang Victor na kilala ng mga tao sa baryo. Bago siya umalis, napatingin siya sa rosaryo na nakasabit sa aking bulsa. "Totoo bang may nakita kang babae sa dagat?" tanong niya. Sandali akong natahimik. "Opo," sagot ko. Hindi siya nagsalita pa. Ngunit bago siya tuluyang lumakad palayo, sinabi niya ang isang pangungusap na hindi ko inaasahan. Minsan, ang dagat ay nagtatago ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Pagkatapos noon, umalis siya. At sa sandaling iyon, lalo kong naramdaman na ang nangyari sa gabing iyon ay hindi lamang simpleng aksidente. Parang may kamay na tahimik na gumalaw sa likod ng lahat. Isang kamay na hindi ko nakikita, ngunit malinaw na gumabay sa akin pabalik sa buhay. Matapos ang gabing iyon sa dagat, hindi na ako ang dating Ramon na kilala ng mga tao sa baryo. Hindi agad iyon napansin ng iba. Sa labas, pareho pa rin ang aking buhay. Maaga pa rin akong gumigising. Pumapalaot pa rin ako sa dagat. Nagbabalik pa rin ako sa pampang na may dalang huli para ibenta ni Lina sa palengke. Ngunit sa loob ko, may nagbago na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing hahawak ako sa timon ng aking bangka, nararamdaman ko ang kakaibang paggalang sa dagat. Dati, iniisip ko na kaya ko itong kontrolin basta marunong ka at matapang ka. Ngunit ngayon, alam kong may mga bagay sa dagat na hindi kayang unawain ng tao. May mga sandali na parang may mas malaking kapangyarihan na tahimik na nagmamasid. Ang rosaryong natagpuan ko sa aking kamay noong gabing iyon ay hindi ko na iniwan mula noon. Inilagay ko ito sa maliit na bulsa ng aking lumang jacket. Tuwing aalis ako para mangisda, hinahawakan ko muna ito sandali bago paandarin ang makina ng bangka. Hindi ako marunong magdasal ng mahaba tulad ng aking ina noon. Ngunit natutunan kong magsabi ng ilang simpleng salita. "Panginoon, samahan mo po ako." Iyon lamang. Ngunit sa bawat pagkakataon na binubulong ko iyon, may kakaibang kapayapaan na pumapasok sa aking dibdib. Napansin din iyon ni Lina. Isang gabi habang kumakain kami ng hapunan, sinabi niya, "Parang mas tahimik ka na ngayon." Ngumiti lang ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa akin. Kahit ako mismo ay hindi ko lubos maintindihan. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Noong gabing iyon sa gitna ng bagyo, hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting gumaan ang aming buhay. Hindi naging biglaan ang pagbabago. Ngunit parang may mga maliit na biyaya na dumarating isa-isa. Mas naging maganda ang huli ko sa dagat. Minsan,
Nakakahuli ako ng mas marami kaysa sa inaasahan ko. May mga mangangalakal na handang bumili ng isda sa mas magandang presyo. Unti-unti akong nakapag-ipon upang mabayaran ang utang ko kay Victor. Nang araw na ibinigay ko sa kanya ang huling bayad, ngumiti siya sa akin ng bahagya. "Hindi kita minadali," sabi niya. "Pero natutuwa akong tinupad mo ang salita mo." Nagpasalamat ako sa kanya. Ngunit bago ako umalis, napansin niyang muli ang rosaryo sa aking kamay. "Dala mo pa rin iyan," sabi niya. "Opo," sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa kanyang mga mata, parang may paggalang na hindi ko nakita noon. Pagkaraan ng ilang linggo, nagpasya akong dalhin ang aking pamilya sa simbahan tuwing linggo. Hindi iyon naging madaling desisyon para sa akin. Matagal akong lumayo sa mga ganoong bagay. Ngunit nang una kaming pumasok sa lumang simbahan sa bayan, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Tahimik ang loob. Amoy kahoy at kandila ang hangin. Habang nakaupo ako sa bangko kasama si Lina at ang aming mga anak, inilabas ko ang rosaryo mula sa aking bulsa. Sa sandaling iyon, naalala ko ang aking ina. Naalala ko ang kanyang mga kamay na dahan-dahang gumagalaw sa bawat butil ng rosaryo habang siya ay nagdarasal. Noon ko lang naisip kung gaano siya katatag sa kanyang pananampalataya at kung gaano ako kalayo sa ganoong uri ng paniniwala sa loob ng maraming taon. Habang tahimik akong nakaupo roon, napansin kong ang bunso kong anak ay nakatingin sa rosaryo sa aking kamay. "Papa, kanino po iyan?" tanong niya. Napangiti ako ng mahina. "Isang regalo," sagot ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang buong kwento sa kanya. Siguro balang araw, kapag mas matanda na siya. Sa mga sumunod na taon, naging bahagi na ng aking buhay ang simpleng ritual na iyon. Bago pumalaot, hinahawakan ko ang rosaryo. Bago matulog, minsan nagdarasal kami ni Lina ng maikling dasal. Hindi ako naging perpektong tao. May mga araw pa rin na ako'y napapagod. May mga pagkakataon na bumabalik ang mga alalahanin sa buhay. Ngunit hindi na ako tulad ng dati na umaasa lamang sa sariling lakas. Natuto akong tanggapin na may mga sandali sa buhay na kailangan mong magtiwala sa mas mataas na kapangyarihan. Isang gabi habang nakaupo ako sa pampang matapos ang mahabang araw ng pangingisda, lumapit sa akin ang isang batang mangingisda mula sa baryo. Mukhang nag-aalala siya. "Kuya Ramon," sabi niya, "natatakot po akong pumalaot bukas. Sabi nila malakas daw ang alon." Tahimik ko siyang tiningnan sandali. Naalala ko ang sarili ko noong mas bata pa ako. Mayabang, sigurado sa sariling lakas. Ngunit ngayon, iba na ang aking sagot. Hinawakan ko ang rosaryo sa aking bulsa at sinabi sa kanya, "Ang dagat ay malakas, pero hindi tayo nag-iisa." Hindi ko alam kung lubos niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, naisip ko ang gabing halos mawala ang aking buhay at ang babaeng nakita ko sa gitna ng bagyo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung sino siya. Ngunit sa aking puso, alam kong ang gabing iyon ang nagbukas ng aking mga mata sa isang katotohanan, na kahit sa pinakamadilim na sandali ng buhay, may presensyang tahimik na nagbabantay sa atin. At minsan, ang presensyang iyon ay nagpapakita sa paraang hindi natin inaasahan. Ngayon, makalipas ang ilang taon mula sa gabing iyon, madalas akong umupo sa dalampasigan tuwing dapit hapon. Kapag natapos ko na ang pag-aayos ng lambat at nakauwi na ang karamihan sa mga bangka, nananatili ako sandali sa pampang. Tahimik kong pinagmamasdan ng dagat habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga ulap. Sa mga oras na iyon, bumabalik sa isip ko ang lahat ng nangyari. Ang bagyo, ang malamig na tubig, ang pakiramdam na halos wala ng pag-asa, at ang sandaling iyon na nakita ko ang babaeng nakatayo sa ibabaw ng alon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maipaliwanag ang nangyari sa gabing iyon. Maraming beses ko nang tinanong ang sarili ko kung panaginip lamang ba iyon. Baka dala lamang ng pagod, takot at lamig ng dagat. Ngunit sa tuwing hahawakan ko ang rosaryong nasa aking bulsa, parang may tahimik na sagot na dumarating sa loob ko. Ang rosaryong iyon ay kasama ko pa rin hanggang ngayon. Bahagya na itong kupas. Ang ilan sa mga butil ay may maliliit na gasgas. Ngunit malinaw pa rin ang maliit na krus na nakasabit sa dulo nito. Minsan, kapag tinatanong ako ng mga tao kung saan ko ito nakuha, simpleng sagot lamang ang ibinibigay ko. Sa dagat. Hindi ko na dinadagdagan pa ng paliwanag. Dahil kahit ako mismo ay hindi sigurado kung paano ko ito tunay na natanggap. Ngunit alam ko kung ano ang ipinapaalala nito sa akin. Tuwing hahawakan ko ang rosaryo,
Naaalala ko ang boses na narinig ko sa gitna ng bagyo. Huwag kang matakot, anak. Sa loob ng maraming taon, akala ko ang lakas ng tao ang pinakamahalagang sandata sa buhay. Akala ko kapag matapang ka at masipag, sapat na iyon upang malampasan ang lahat ng problema. Ngunit natutunan ko na may mga sandali na ang tao ay kailangang tumigil. Kailangang aminin na hindi niya kayang kontrolin ang lahat. May mga sandali na ang tanging magagawa mo ay tumingin sa langit at humingi ng tulong. At minsan, sa pinakatahimik na paraan, dumarating ang tulong na iyon. Hindi sa anyo ng malakas na himala, hindi sa anyo ng malaking tanda, kundi sa isang presensyang nagbibigay ng kapayapaan sa puso. May mga gabi na nakaupo ako sa pampang at pinapanood ang mga batang mangingisda na naghahanda sa kanilang mga bangka. Nakikita ko sa kanila ang sarili ko noong kabataan ko pa, punong-puno ng lakas, sigurado sa sariling kakayahan. Minsan, lumalapit sila sa akin upang humingi ng payo tungkol sa dagat. Sinasabi ko sa kanila ang mga bagay na natutunan ko sa loob ng maraming taon. Kung paano basahin ang galaw ng hangin, kung kailan dapat mag-ingat sa pagbabago ng alon. Ngunit may isang bagay din akong palaging idinadagdag. Sinasabi ko sa kanila, huwag ninyong kalimutan na may nagbabantay sa atin. Minsan, napapangiti lamang sila. Minsan naman tahimik silang tumatango. Hindi ko alam kung lubos nilang nauunawaan ang ibig kong sabihin. Siguro darating ang araw na mararanasan din nila ang isang sandali na magbabago sa kanilang paniniwala. Isang sandali na magpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kapag dumilim na ang langit at nagsimulang kumislap ang mga unang bituin, dahan-dahan akong tumatayo mula sa buhangin. Bago ako umuwi, inilalabas ko sandali ang rosaryo mula sa aking bulsa. Mahigpit ko itong hinahawakan. At sa tahimik na sandaling iyon, nagdarasal ako ng isang simpleng panalangin. Salamat po. Hindi mahaba ang aking dasal. Hindi rin ito komplikado. Ngunit mula sa puso ko ang bawat salita. Dahil alam ko na kung hindi dahil sa gabing iyon sa gitna ng bagyo, maaring ibang landas ang tinahak ng aking buhay. Maaring hindi ko natutunan ang mga bagay na alam ko ngayon. Habang naglalakad ako pa uwi sa aming bahay, madalas kong naaalala ang mukha ng aking ina. Ang kanyang mga kamay na hawak ang rosaryo habang siya ay nagdarasal gabi-gabi. Noon, hindi ko lubos na intindihan kung bakit ganoon kalalim ang kanyang pananampalataya. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. May mga sandali sa buhay na hindi natin kayang ipaliwanag. Mga sandali na parang may tahimik na kamay na gumagabay sa atin. At sa mga sandaling iyon, mararamdaman mo ang isang simpleng katotohanan na kahit sa pinakamadilim na gabi ng buhay, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa.